pagtataksil, panlilinlang, paghihiganti, pagdurusa, pag-ibig, pagbabalik ng Ginoong pinakalay patay na. Ginoong Ibarra, walang lihim na hindi nabubunyag. Radyo is always at your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here, bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Makinig, manood na sa teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo. Sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Isang maganda at pinagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal at kinigiliw kong Delpilarians. Ako ang inyong guro sa oras na ito, Ginang Jocelyn M. Manahan, na nagsasabing ako ay tunay na nagagalak sapagkat makakasama ko kayo sa ating pag-aaral dito lamang sa Teleradyo Marcelo, ang telearalan ng bawat Maloleño. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay nais ko munang batiin ng isang magandang araw ang ating masipag at iginagalang na punong guro 4, Dr. Maria Victoria C. Bibo, gayon din sa ating puno ng kagawaran ng Filipino, Ginoong Arturo N. Lacunsay Jr.,
kasama ang kaguruan ng Kagawaran ng Filipino, gayon din sa aking mga kasamahang guro sa ika-9 na baitang. At syempre pa sa aking mga masisipag at aktibong mga mag-aaral sa 9 Benigno, 9 Sullivan, 9 Cervantes, 9 Lao Chu, 9 Lope de Vega, at 924. Mga Delpelarians, mga mag-aaral, kumusta kayo sa oras na ito? Ako ay umaasa at nananalangin na nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at may mabuting kalusugan. Delpelarians, ihanda ang inyong mga sarili sa isa na namang makabuluhang oras na ito at syempre, mangyaring ihanda ang inyong mga module, ang inyong ballpen at papel at aktibong makilahok sa ating talakayan upang higit na maging kasiyasiya ang inyong pagkatuto. Kaya naman, narito ang ating mga layunin sa oras na ito. Una, batay sa napakinggan, natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pagsulat nito. Pag-iisa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ito. Pagpapatunay sa pag-iral ng mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon at sa lipunang Filipino. Ikalawa, na ilalarawan ang mga kondisyong panlipunan bago at matapos isinulat ang akda. Ikatlo, natutukoy ang kontekstual na pahiwatig sa pagbibigay kahulugan. Ikaapat, na itatala ang nalikom na datos sa pananaliksik. Mga Delpelarians, halina't matuto sa asignaturang Filipino. Halina't matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpelarians, ikaw ay tatalino. Halina't matuto sa asignaturang Filipino. Tara natin, Pilarians, sama-sama tayo. Ating lakbayin, kultura't panitikan, sumasalamin sa lahing pinagmulan. Kakaibang saya, madarama talaga pag sariling wika'y bibigyan ng halaga. Halina't matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpelarians, ikaw ay tatalino. Halina't matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpelarians, sama-sama tayo. Sama-sama tayong matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpelarians, ikaw ay tatalino.
Sa puntong ito, alam kong handang-handa na kayo sa ating talakayan. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating mga akdang tinalakay noong ikatlong markahan. Anong akda o aralin ang naging paborito mo noong ikatlong markahan at bakit? Isulat lamang ang inyong sagot, ikomento ang inyong sagot sa ating comment section. Sige, tayo ngayon ay magbabasa ng inyong mga kasagutan. Okay, mula kay Gian Ashley Abad ng 9 Benigno. Ang akdang tinalakay na aking pinakanaibigan ay ang parabola tungkol sa may-ari ng ubasan. Natipuhan ko ito hindi lang dahil mula ito sa Biblia, kundi dahil din sa aral na nakapaloob sa kwentong ito. Binigyang linaw sa akdang ito ang kahalagahan ng pantay na pagtingin sa kapwa, sino man o anuman ang idinulot ng mga ito sa iyo. Hindi dapat nasusukat, nasusulat o natitimbang ang benepisyong ibinibigay sa atin ng ating kapwa sapagkat ang pagbibigay at pagtulong ay isang uri ng regalong hindi dapat naghihintay ng kapalit. Napatunayan din na sa mata ng Diyos, patas ang lahat at walang dapat magtuos. Napakaganda ng iyong kasagutan, Gian Ashley Abad. Ito naman ay sagot ni Jenny May Benedictos ng 9 Benigno. Ang sabi niya, ang naibigan ko po ay ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Natutuhan ko na ang pagmamahal ng Diyos ay pantay-pantay at wala siyang paborito o nilalamangan. Ang pagdating natin sa mundo ay ang biyaya mula sa Kanya at pare-pareho lang. Okay, ang ganda ng iyong sagot, Jenny May Benedictos. Tingnan naman natin ang sagot ni Anthony John Alacapa mula pa rin sa 9 Benigno. Ang sabi niya, Elihiya sa kamatayan ni Kuya dahil mahilig akong magbasa ng tula. Okay, isang makata si Anthony. At ang alamin, ang ibig sabihin ng mga malalalim na salita. At sa istorya na ito, makikita mo talaga ang damdamin ng namatay o ng nagsulat. Napakahuhusay, napakaganda ng inyong mga kasagutan. Pinatutunayan nyo lamang sa akin, mga Delpelarian, na kayo ay nakinig, na kayo ay nag-aral noong ikatlong kwarter. Kaya naman, ako at ang inyong guro sa Filipino ay umaasa na lalo nyo pang pagbubutihin ang inyong pag-aaral ngayong ika-4 na kwarter. Sa puntong ito, mga Delpelarian, ay pasukin na natin ang unang aralin sa ika-4 na kwarter. Naiiba ang araling bubuhayin natin sa ating mga puso at kaisipan sapagkat sa umagang ito ay ating tatalakayin ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Pero bago yan ay sama-sama muna tayong magbalik tanaw sa sinapit ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Delpelarians, magbigay nga kayo ng mga pangyayaring sinapit ng Pilipinas noong panahon ng Kastila.
Okay, ikomento lamang ang inyong mga kasagutan. Ayan, okay. Sige, tingnan natin ang inyong mga kasagutan. Magbabasa ako ng inyong mga sagot. Ang sabi ni Ives Christian Reynoso ng 9/11, wala po tayong kalayaan. Tama. Siyempre, sinakop tayo ng mga Kastila, kaya nawalan tayo o nawalan ng kalayaan ang mga Pilipino. Ang sabi ni John Angelo Cortez, pagkakaroon ng karahasan. Ang sabi naman ni Hart Tolentino ng Lope de Vega, pagmamalupit at pang-aabuso, lalo na sa mga kababaihan. Tama ka dyan, Hart. Alam natin ang mga kaganapan. Okay, ang sabi naman ni Alessandra Rojas ng 9 Cervantes, ang Pilipinas noong panahon ng Kastila ay marami ang nag-iba at lumaganap ang kolonyalismo. At ang sabi ni Mariela Menjola ng 9 Cervantes, siyempre, na-impluensyahan tayo ng Kristyanismo. Napakagaganda at napakahusay ng inyong mga kasagutan del Pilarian. So, bukod sa inyong mga sinabi, ay nais ko lamang dagdagan ang sinapit pa ng ating bansa noong panahon ng Kastila. Siyempre, medyo nabanggit na rin kanina ang pang-aabuso sa mga Pilipino. Pagsasamantala, kanina nabanggit ni Hart na aking din binigyan ng diin. Pagsasamantala sa kahinaan ng mga kababaihan. Ano pa? Pangungurakot. Alam natin yan. Sa kayamanan ng bansang Pilipinas. Ano pa? Pang-aalipusta sa mga Pilipino. Hindi nga ba't ang tawag nila sa mga Pilipino ay isang Indio, ibig sabihin mangmang. Okay, so andun yung pang-aalipusta at syempre ang diskriminasyon. At alam nyo, dahil sa mga bagay na iyan del Pilarians, ay naisipan ni Dr. Jose Rizal na sumulat ng isang nobela upang gisingin ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Okay, so ang husay talaga ng ating pambansang bayani, di ba? Kaya sa pagkakataong ito ay nais ko na magbigay kayo ng mga impormasyon. Kayo muna, del Pilarians. Sige. Magbigay kayo ng mga impormasyon na inyong nalalaman patungkol sa ating pambansang bayani sa may akda ng nobela na ating tatalakayin ngayon. Okay, ikomento lamang ang inyong mga kasagutan sa comment section. Sige, tayo ay magbabasa ng inyong mga kasagutan patungkol sa inyong mga kaalaman o impormasyon na nalalaman kay Dr. Jose Rizal. Okay. Ang sabi ni Cassandra Jade ng Lope de Vega, marunong siya ng Kastila, Ingles, Pranses, Aleman, Italiano, Portuguese, Holandes, Latin, Griego, Arabe, Inchik, Ruso, Suiso, Nipongo, at iba pa. Yan, so napakadaming wika pala, ang alam ng ating pambansang bayani. Sa aking pagkakatanda ay mayroong 22
lengguwahe, no? Wika ang kanyang alam. Ito naman ay mula kay Mariel Manuel ng 9 Cervantes. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina na samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan. Ang sabi naman ni Alessandra Rojas ng Lope de Vega, hindi lang sa larangan ng medisina mahusay si Dr. Jose Rizal, siya ay mahusay din sa pagpipinta, sa pagguhit, paglilok, at pag-ukit. Tama ka dyan, napakaraming talento ni Dr. Jose Rizal. Ang sabi naman ni Sol Adeline Santos ng 9 Cervantes, si Rizal ay nagmula sa Calamba, Laguna. Nakapag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas ng Maynila. Okay, so napakahusay mga Delpelarian ang inyong mga kasagutan. At tunay na ako ay inyong pinahanga. Ngayon ay narito pa ang ilang impormasyon patungkol sa kanya. Narito ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Sige, ayan, si Dr. Jose Rizal ay ipinanganak noong Hunyo 1861 sa Calamba, Laguna. Ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Siya ay bininyagan noong Hunyo 22, 1861 ni Padre Rufino Collantes. Si Padre Pedro Casanas ang kanyang ninong sa binyag. Tingnan naman natin ang kanyang mga kapatid. Sige, ayan, ang magkakapatid na Rizal. Okay, so una, Saturnina, Pasiano, ito ang itinuturing niyang pangalawang ama. Narcisa, Olympia, Luisa, Maria, Concepcion, Josepa, Trinidad, Soledad. Yan yung kanyang mga kapatid. Okay, sige, tingnan natin ang mga alaala sa kanyang kabataan. Ito pa ang mga impormasyon patungkol kay Dr. Jose Rizal. Nagsimulang mag-aral ng abakada sa gulang na 3 taon. Napakabata pa, di ba, Delpelarians? Tahimik at lubhang mapagmasid si Rizal. Mahilig siya sa pagbabasa at pakikinig sa usapan ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Kinatutuwaan niya ang pagpipinta, pagsulat, at paglililok. Mahusay siya sa pagsulat. Tingnan pa natin ang iba pang impormasyon. 8 taong gulang siya nang kanyang isulat ang kanyang unang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Ayan, sumulat din siya ng dula na may himig katatawanan at itinanghal. Alam nyo ba na ito ay nagustuhan ng Gobernador Silio ng Paete at binayaran ang manuskrito ng 2 piso. Ngayon, mga mag-aaral, ay naghanda ako ng isang video clip para sa inyo. Makinig kayong mabuti upang maunawaan ninyo. Narito ang video clip. Ngayon ay alam na ninyo ang ilan sa mahahalagang impormasyon tungkol sa may akda ng nobela na ating pag-aaralan. Kaya naman ngayon ay darako na tayo sa ating paksa, ang kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere.
Ang Noli Me Tangere, ito ay ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Magdadalawamput-apat na taon pa lamang siya nang isulat niya ito. Ang ideya ng pagsulat. Naisipan ni Rizal na sumulat ng Noli Me Tangere dahil sa 3 aklat na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. The Wandering Jew, Uncle Tom's Cabin, Biblia. Nang mabasa ni Rizal ang aklat na The Wandering Jew, ang Hudyong Lagalag, ay nabuo sa kanyang puso na sumulat ng isang nobelang gigising sa natutulog na damdamin ng mga Pilipino at magsisiwalat sa kabuktutan at pagmamalupit ng mga Espanyol. Ang The Wandering Jew ay tungkol sa isang lalaking kumutya kay Jesus habang siya ay patungo sa Golgota. Ang lalaking ito ngayon ay pinarusahan na maglakad sa buong mundo ng walang tigil. Tungkol ito sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga negro. Tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino. Ang pamagat na Noli Me Tangere ay salitang Latin na ang ibig sabihin sa wikang Filipino ay huwag mo akong salingin, na hango sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan. Inilathala ang unang nobela ni Rizal noong 26 na taong gulang siya. Makasaysayan ang aklat na ito at naging instrumento upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan. Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawat bahagi ng nobela ay ipasulat sa ilan niyang kababayan na nakababatid sa uri ng lipunan sa Pilipinas, at yaon ay pagsasama-samahin niya upang maging nobela. Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan, kaya sa harap ng kabiguang ito, sinarili niya ang pagsulat ng walang katulong. Bago matapos ang taong 1884, ay sinimulan niya itong isulat sa Madrid, at doon natapos niya ang kalahati ng nobela. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat nito sa Paris noong 1885 at natapos ang sangkapat. Natapos naman niyang sulatin ang huling ika-4 na bahagi ng nobela sa Alemanya noong Pebrero 21, 1887. Natapos niya ang Noli Me Tangere, ngunit wala siyang sapat na halaga upang ipalimbag ito. Mabuti na lamang at dumalaw sa kanya si Maximo Viola na nagpahiram sa kanya ng salapi na naging daan upang makapagpalimbag ng 2,000 sipi nito sa imprenta. Ang pabalat ng Noli Me Tangere. Si Rizal mismo ang nagdisenyo ng pabalat ng nobela. Pinili ni Rizal ang mga elemento na ipapaloob niya rito. Hindi lamang ang aspektong estetiko ang kanyang naging konsiderasyon. Higit sa lahat ay ang aspekto ng simbolismo. Nagalit man ang mga Espanyol kay Rizal at nangamba ang kanyang pamilya na baka siya'y mapahamak, inibig pa rin niyang makabalik sa Pilipinas dahil una, hangaran niyang maoperahan ang kanyang ina dahil sa lumalalang panlalabo ng kanyang mata. Pangalawa, upang mabatid niya ang dahilan kung bakit hindi tinugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga sulat mula taong 1884 hanggang 1887. Panghuli, ibig niyang malaman kung ano ang naging bisa ng kanyang nobela sa kanyang bayan at mga kababayan. Umalis si Rizal sa Maynila noong ika-3 ng Pebrero 1888. Sa kanyang pag-alis ay nagpunta siya sa Hong Kong
Hapon, San Francisco at New York sa Estados Unidos at London sa United Kingdom. Habang siya ay nasa ibang bansa, ay iniukol ni Rizal ang kanyang panahon sa pagsulat ng mga tugon sa mga tuligsa sa kanya. Ang layunin ni Dr. Jose Rizal kung bakit niya isinulat ang nobelang Noli Me Tangere. Una, maisakatuparan ang mithiin na magamit ang edukasyon sa pagkakamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas. Pangalawa, sanayin sa kakayahan at interes ang mga mag-aaral upang ang pagkatuto ay maging integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip at nakapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Pangatlo, mahubog sa kabutihan ang mga kabataang susunod at maging kasalukuyang henerasyon na maging leader ng ating bansa at magiging pag-asa ng ating bayan. Ang kabuluhan ng nobela. Isinulat niya ang Noli Me Tangere upang mabuksan ang mga mata ng Pilipino sa kanser ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Tiyak kong naunawaan ninyo ang inyong napanood na video. Bago tayo dumako sa mga katanungan na aking inihanda, ay nais kong sagutan natin ang talasalitaan. So tingnan natin ang mga salita na bibigyan ninyo ng kahulugan. Sige, ihanda ang inyong mga sarili sapagkat meron kayong gagawin sa talasalitaan. Kunin ang inyong mga papel at ballpen at tingnan natin ang inyong mga kasagutan. Yan, tingnan natin ang panuto ng ating talasalitaan. Okay, ipa-flash sa ating PowerPoint ang talasalitaan natin ngayon. Ayan, okay. Tingnan natin ang inyong mga kasagutan o pagpapakahulugan sa mga salita na iyan. So, ang ating panuto ay ayusin ang mga titik upang mabuo ang kasing kahulugan ng mga salita. Ang unang salita ay paghihimagsik. Isulat lamang o ikomento ang inyong mga kasagutan. Okay, sige, magbasa tayo ng inyong mga sagot. Sabi ni Natalie Roca ng 9 Sullivan, paglaban. Sabi ni Hart ng Lope de Vega, paglaban. Ni James Gamboa ng 9 Cervantes, paglaban. Sabi din ni Mariel Manuel ng 9 Cervantes at sabi rin ni Simon Gomez ay paglaban. Tama ang inyong mga kasagutan. Okay, ikalawang salita, pang-aalipusta. Ayusin lamang ang letra at malalaman na ninyo ang kasing kahulugan ng salita na yan. Sige, ikomento ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Sige, tingnan natin ang inyong mga sagot. Sabi ni Mary Emmanuel Cabangon ng 9 Cervantes, paglait. Sabi ni John Angelo Cortez, paglapit, paglait. Sabi ni Hart Tolentino, paglait. Cassandra Jade ng Lope de Vega, paglait. At sabi ni Riley Albania ng 9 Cervantes, paglait. Sige, dumako na tayo sa ikatlong salita.
kalupitan. Muli, ikomento ang inyong mga kasagutan. Okay, tingnan natin. Sabi ni Mariel Manuel Kabagsikan, sabi din ni Angelo Cortez, sabi din ni Cassandra Jade at ni Riley Albania ng 9 Cervantes, Kabagsikan. Sige, dako na tayo sa ika-4 na salita. Nais sa katuparan. Nais sa katuparan, muli ay ikomento ang inyong mga kasagutan. Okay, ang sabi ni Natalie Roca ng 9 Sullivan na isagawa. Sabi din ni Simon Altea ng 9 Sullivan na isagawa. Gayon din si Maika Aliana Santiago ng 9 Sullivan na isagawa. Sabi ni Francesca ng Lope de Vega na isagawa. Gamboa James ng 9 Cervantes na isagawa. Tama ang inyong mga kasagutan. O, dako na tayo sa panglima. Okay, ang panglimang salita ay paglilimbag. Paglilimbag, muli ay ikomento ang inyong mga kasagutan. Sige, basahin natin ang inyong mga sagot. Sabi ni Jalaine Bautista ng 9 Sullivan, pag-imprenta. Pag-imprenta, tama. Sabi ni Riley, pag-imprenta. Sabi ni CJ, magpayo. Pag-imprenta. Gayon din ang sabi ni Cassandra Jade ng Lope de Vega, pag-imprenta. Napakahuhusay ninyo, Del Pelarian. Sige, ngayon, alam ko na kayang-kaya nyo nang sagutin ang aking mga inihandang katanungan kanina patungkol sa video clip na inyong napanood kanina. So, alam ko na natutuhan ninyo. Yan. So, alam ko na natutuhan ninyo kanina, no, sa ating video clip. Una, yung pamagat ng Noli Me Tangere. Okay. So, ano ang natutunan sa pamagat ng Noli Me Tangere? Ito ay salitang Latin. Ano? Na Noli Me Tangere, na ang ibig sabihin sa Filipino ay huwag mo akong salingin. At sa Ingles ay touch me not. And then natutuhan nyo rin, ano, kung kayo ay nakinig at kanina ay nanood ng video, yung mga naging inspirasyon na aklat ni Dr. Jose Rizal, The Wandering Jew, at saka yung Uncle Tom's Cabin, at saka ang Biblia. Alam nyo ba sa katunayan, ano yung pangalang wag mo akong salingin, no? Ay galing sa Biblia, yung pinakatitulo ng nobela na yan. Tingnan nyo, nagbabasa ng Biblia ang ating pambansang bayani. At dyan ay kinuha niya sa John, no? John chapter 20, verse 13 to 17. At alam ko natutuhan nyo kanina, nabanggit ano, sa ibang mga translation ng kahulugan ng Noli Me Tangere, ito ay cancer ng lipunan o social cancer. Sapagkat noon daw, mga mag-aaral, ang ating bansang Pilipinas ay parang may sakit na cancer. Ano ba ang ibig sabihin ng sakit na cancer na yon? Ibig sabihin malala na, di ba? So parang wala nang pag-asa ang ating bansa. At saka syempre, kumbaga parang kalat na pala, no? Yung sakit sa katawan o sa bansa natin noong panahon na yon ay hindi pa nalalaman, parang immune na, no? So walang sino man ang nais gumalaw
Kaya touch me not no? Walang sino man na mga Pilipino ang naisipan na galawin ang mga bagay na yon o ang sistemang naghahari sa ating bansa noong panahon na yon, maliban kay Dr. Jose Rizal. Okay, so yan, naibigay ko na sa inyo no, ang aking mismong kaalaman patungkol sa Noli Me Tangere o kaligirang pangkasaysayan nito. Kaya naman, kayo naman ngayon ang sasagot sa mga inihanda kong katanungan. Okay, unang katanungan. Ayan, ilarawan ang mga kondisyon sa panahong isinulat ang akda at ang epekto nito pagkatapos maisulat hanggang sa kasalukuyan. Okay? Muli, ikomento ang inyong mga kasagutan. Sige, tayo ngayon ay magbabasa ng inyong mga sagot. Ayan, sabi ni John Angelo Cortez, bago maisulat ang Noli, puro pang-aalipusta at kalapastanganan ang nagagawa. Okay, tama, no? Katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero matapos maisulat, nakapagbigay ng positibong pananaw, lalo na sa mga Pilipino. Okay, maganda ang iyong kasagutan, Angelo. Ngayon, sabi naman ni Simon Altea, bago maisulat, ang bawat galaw ng mga Pilipino ay kontrolado ng mga Kastila. At matapos maisulat, natutuhan ng mga Pilipino na tumayo at ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa sariling lupa. Napakaganda nun, Simon Altea. And then sabi naman ni Ives, abuso sa mga Pilipino at nabibilang sa pinakamababang uri ng tao sa lipunan, mapang-abuso daw, no? At matapos maisulat, syempre nalantad ang mga katiwalian. Ngayon, ang sabi din ni CJ Magpayo, puro dahas ang lumaganap sa buong bansa. Pero matapos maisulat, natutuhan ng mga Pilipino na hindi lahat ng laban ay kailangan ng dahas. Mayroong mga laban na nangangailangan din ng talino at diskarte. Napakahusay ng inyong mga kasagutan. Okay, so napakaganda ng ating talakayan, nakikita ko ang inyong mga karunungan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungang ito. Tingnan natin ang ikalawang tanong. Isa-isahin ang layunin ng pambansang bayani sa pagsulat ng nobela. Yan, sabi ni Francesca B. Del Rosario ng Lope de Vega. Ayan, mabigyang kasagutan ang mga maling bintang ng mga Espanyol. Ayan, and then sabi ni Joanna Rapols ng Nines of Leven, maibahagi sa kanyang kapwa Pilipino ang naging karanasan ng mga Pilipino sa gitna ng pananakop sa kanila. Sabi ni Ives Christian Reynoso, layunin ng nobelang ito na gisingin ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino. Napakaganda ng inyong mga kasagutan. Siyempre pa, pinatutunayan ninyo na kayo ay nakikinig at
patuloy na nauunawaan ninyo ang ating tinatalakay. So gusto ko lang dagdagan ang inyong mga sinabi, no? So layunin din ni Rizal na magamit ang edukasyon sa pagkakamit ng kaunlaran at kalayaan. So ibig sabihin sa pamamagitan ng nobela na yon, kapag nabasa nila, tiyak na mabubuksan ng kanilang mga pangunawa. Ayan, ano pa ang layunin ni Dr. Jose Rizal? Sanayin ang kakayahan at interes ng mga mag-aaral sa pagkatuto. Mahubog ang kabutihan. Okay, so yon ay ilan lamang sa mga karagdagan. Okay, next, ikatlong katanungan na tayo. Minsan pa, ikomento ang inyong mga kasagutan sa ating comment section. Number 3 na tanong, paano hinarap ni Dr. Jose Rizal ang pangyayaring naranasan niya habang isinusulat ang Noli Me Tangere? Sige, sulat, ikomento ang inyong mga kasagutan. Sige, tingnan natin at magbasa na tayo ng inyong mga sagot. Ang sabi ni Remelisa de los Reyes ng 9 Cervantes, matapang niya itong hinarap at naging madiskarte siya. Kahit alam niyang sa pagsusulat niyang iyon, ay mapapahamak siya. Tama ka dyan, Remelisa, sa iyong kasagutan. Napakatapang, no, ng ating pambansang bayani. Okay, sabi ni Mary Emmanuel Cabangon ng 9 Cervantes, sabi niya ay naging matapang si Dr. Jose Rizal na harapin ang mga pangyayaring naranasan niya sa habang sinusulat ang Noli Me Tangere. Ang sabi ni Ives Christian Reynoso, hindi siya sumuko at hindi nagpadaig sa takot dahil ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsulat ng kanyang nobela upang mamulat ang ating mga kababayang Pilipino. Tama ang inyong mga kasagutan. Napakahusay. Okay, so gusto ko lang din na magbigay ng kaunting impormasyon, mga pangyayaring naranasan ni Dr. Jose Rizal. Alam nyo kasi, naging mahirap ang buhay kay Dr. Jose Rizal habang sinusulat niya ang Noli Me Tangere. Sa katunayan talaga, walang-wala siya, no? At dahil walang-wala siya, dahil ang ginawa niya, siya ay nagtipid imbis na maraming kain, ang kanyang ginagawa, 2 beses na lang siyang kumain. At doon sa mga mumurahing kainan, doon siya kumain para siya ay makapagtipid. At minsan nga ako ay natawa sa aking nabasa, sapagkat sabi nga kanina sa komento, naging madiskarte si Dr. Jose Rizal. Alam nyo anong diskarte? Minsan pag may nakikita siyang lamayan ng patay, siya ay pumupunta doon at nakikipaglamay kahit hindi niya kakilala ang namatay. Bakit? Para malibre siya ng kape at tinapay. Diba? Isang madiskarting tao ang ating pambansang bayani sapagkat napakarami niyang mga pangyayari na kanyang naranasan. Okay, dumako na tayo sa pang-apat na katanungan. Ano ang iyong naging damdamin kay Dr. Jose Rizal matapos mong malaman ang pagtitiis na kanyang ginawa? Mabuo lamang ang Noli Me Tangere para sa sambayanang Pilipino. Ayan, so tingnan natin yung inyong mga kasagutan. I-komento sa ating comment section. Sige, magbasa tayo. Ang sabi dito ni Ives Christian Reynoso, lubos akong natuwa at namangha sa pamamagitan lamang ng pagsulat niya ng nobela ay nagawa niyang buksan ang isip
ng ating mga kababayang Pilipino. So si Ives ay natuwa at namangha. Sabi ni James Gamboa ng 9 Cervantes, nalungkot ako at natuwa. Nalungkot ako dahil siya ay maraming sakripisyong ginawa upang maipalimbag ang kanyang nobela. Ayan, so talaga naman, no, ang daming sakripisyo na kanyang ginawa. Sige, sabi naman ni CJ Magpayo, ayun, so binuksan niya ang isipan ng mga Pilipino, kaya siya ay natuwa kay Dr. Jose Rizal. Gayun din ang sabi ni Franz, no, Emmanuel ng Lope de Vega, nakatulong ito dahil sa nalaman ng mga Pilipino, kaya natuwa siya sa ginawa ni Dr. Jose Rizal. Okay, tama ang inyong mga kasagutan, napakahusay. Dako na tayo sa panglimang katanungan. Paano nakatulong ang Noli Me Tangere upang magising ang kamalayan ng mga Pilipino? Muli, ikomento ang inyong mga kasagutan. Sige, tayo ay magbasa. Sabi ni Daniela Ivana Santiago ng 9 Cervantes, sabi niya ay malalaman natin dito ang karanasan ng ating mga ninuno kung saan tayo ay matutong lumaban para sa kabutihan ng lahat at madadala natin ang mga aral na ito sa ating buhay. Napakaganda, no, Daniela, ang iyong sinabi. Ngayon, ang sabi naman ni Ives Christian Reynoso, mahalaga itong pag-aralan dahil maaari rin itong makatulong sa mga kabataan sa panahon ngayon na magsisilbi sa kanilang inspirasyon kung paano dinanas sa mga Pilipino ang pananakop ng mga Kastila. Ngayon, sabi naman ni Simon Altea, kailangan pag-aralan ito, no, upang malaman natin kung ano ang naging karanasan ng mga kapwa natin Pilipino. Okay, sige, sunod. Tingnan natin ang ika-6 na katanungan. Ibigay ang dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ang Noli Me Tangere. Okay, so marami na kayong mga nabigay, no, nakasagutan. I-komento ito, no, sa ating comment section. Ayan, so alam nyo, nararapat talagang pag-aralan, ano, ang Noli Me Tangere, no? Siyempre, para sanayin ang kakayahan at interes ng mga mag-aral sa pagkatuto, sa integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip na makapaghanda, no, sa mga mag-aaral, sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. So yun, ang dami ko nang binasa kanina, no, na mga dahilan bakit mahalagang pag-aralan ang Noli Me Tangere, at tama ang inyong mga sagot at maging sa mga comment section ninyo na isinulat. Okay, tingnan natin ang ika-7 katanungan. Iugnay ang isang pangyayari sa buhay ni Dr. Jose Rizal sa iyong sariling karanasan. Ayan, iugnay nyo naman sa inyong sariling karanasan. Okay, ikomento ang inyong mga kasagutan. Sige, tingnan natin. Sabi ni Simon Altea ng 9 Sullivan, kapag may gusto akong gawing isang bagay, paghihirapan ko ito upang makuha, kahit sa una ay hindi magtagumpay, patuloy pa rin, gaya ni Dr.
Dr. Jose Rizal. Napakaganda ng sagot mo, Simon Altea. Diba? So kapag may gusto kang bagay, paghirapan mo itong makuha. Okay, wag susuko. Sabi ni Franz Emmanuel, maiugnay ko ito sa bawat pagsubok na aking nahaharap dahil kagaya ni Rizal ay tiniis niya ang kanyang paghihirap. Magandang modelo si Dr. Jose Rizal upang ipagpatuloy natin kung ano ang tama at tiisin ang sakit ng mga karanasan sa buhay. So napakaganda ng kasagutan mo, Franz. Tama ang mga sagot. So ibig sabihin, ang dami niyong natutunan sa buhay ni Dr. Jose Rizal at ito ay mai-apply ninyo sa inyong sariling buhay. So ikawalo na tayo, mga Delpelarian. Tingnan natin ang tanong. Sige, sabi dito, kung hindi na ipalimbag ang No Limit Tangere, ano sa palagay mo ang kalagayan ng ating bansa? Ikomento ang inyong kasagutan. Sige, tingnan natin ang inyong mga sagot. Basahin natin ang sabi ni Cassandra Jade ng Lope de Vega. Kung hindi po nailimbag ang No Limit Tangere, baka po ay manhid na tayo at nagdurusa pa rin sa ilalim ng mga dayuhang Kastila. Napakaganda ng sagot mo. Tama, sumasang-ayon ako doon. Cassandra J. Ang sabi naman ni Alessandra Rojas, kung hindi na ipalimbag ang nobelang No Limit Tangere, mawawala ng pag-asa. At namamulat ang mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan at karapatan ng ating bansa. Okay, sabi ni Remelisa de los Reyes, siguro po kung hindi na isulat ang No Limit Tangere, tayo pa rin po ay nasa ilalim ng Espanyol at magiging bingi-bingihan tayo, bulag-bulagan sa mga ginagawa ng mga Espanyol. Tama, napakahusay ng inyong mga kasagutan, Delpelarians. Napakahusay, Okay, so Delpelarians, napakaganda at ako ay tunay na namamangha sa inyong mga sagot. Okay, so alam ko na marami kayong natutuhan sa oras na ito upang matiyak ko kung meron kayong mga natandaan ay dugtungan nyo ang pahayag na ito. Sa araw na ito ay nalaman ko na. Ayan. So sa araw na ito ay nalaman ko na. Okay, sige, tingnan natin at basahin ko ang inyong mga kasagutan. Sige, tingnan ko. Ayan, sa araw na ito, sabi ni Maverick Yual, sa araw na ito natutunan ko na sa buhay ay maraming pagsubok na hindi dapat sukuan dahil lahat ng ito ay laging may solusyon. Kahit na tayo ay nahihirapan at hindi dapat natin ito gamitan ng dahas dahil minsan ang problema ay siya pang mag-uudyok sa iyo para abutin ang iyong mga pangarap tulad ni Dr. Jose Rizal. Napakaganda nun, Maverick. Okay, wag daw sukuan ang mga pagsubok. Okay, sabi ni Mariel, sa araw na ito ay nalaman ko na ang pagkakaroon ng lakas ng loob upang ipagtanggol ang mga naaapi ay isa lamang maliit na bagay kung labis ang iyong pagmamahal para sa kapwa at sa bayan. Napakaganda. Sabi ni Jalaine Bautista, sa araw na ito natutunan ko na hindi lahat ng digmaan ay naipapanalo ng dahas lamang.
Bagkus ay ang determinasyon at pagpapahalaga ng nais mong matamo. Sabi ni Ives Christian Reynoso, sa araw na ito ay nalaman ko na kahit sa pamamagitan lamang ng pagsulat ng nobela, ay nagawa ni Rizal na buksan ang isip ng mga kababayang Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila at hindi niya hinayaang magbulag-bulagan ang mga Pilipino sa tunay na estado ng ating bansa noon. Napakahuhusay, Delpilarians, ng inyong mga kasagutan. Okay? So, marami nga kayong natutuhan. Kaya, Delpilarians, isa na namang aralin ang inyong matagumpay na natutunan sa oras na ito at para sa inyong karagdagang gawain. Sige, tingnan natin ang inyong karagdagang gawain. Magsaliksik ng mga impormasyon at itala ang mga nalikom na datos ng inyong ginawang pananaliksik tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. Ayan ang inyong karagdagang gawain. Bukod sa ating tinalakay ngayon, ay magsasaliksik pa kayo ng iba pang mga impormasyon sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Me Tangere. So narito ang rubric o pamantayan sa pagmamarka. So ang nilalaman, merong 5 puntos, paglalahad ng impormasyon, 5 puntos, kagamitang pinagkunan ng impormasyon, 5 puntos, pagkamalikhain, 5 puntos, at may kabuuan na 20 puntos. At syempre pa, ipapasa ito sa inyong mga guro sa Filipino. Antabay kayo sa kanilang mga instruction o mga tagubilin kung saan ninyo ipapasa ang karagdagang gawain na ito. Okay? So, class, huwag kalimutan. Ayan, tapos na tayo, di ba? Okay, huwag kalimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So mga anak, hanggang sa muli, mag-ingat tayong lahat at sumunod sa safety protocols. Muli, ako ang inyong guro sa Filipino, Ginang Jocelyn M. Manahan, na nagsasabing ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Maraming salamat, mga Delpilarian. Halina't matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpilarians, ikaw ay tatalino. Halina't matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpilarians, sama-sama tayo. Ating lakbayin, kultura't panitikan, sumasalamin sa lahing pinagmulan. Kakaibang saya, madarama talaga, pag sariling wika'y bibigyan ng halaga. Matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpilarians, ikaw ay tatalino. Halina't matuto sa asignaturang Filipino. Tara na, Delpilarians, sama-sama tayo.
pagtataksil, panlilinlang, paghihiganti, pagdurusa, pag-ibig, pagbabalik ng ginoong pinakalay patay na. Ginoong Ibarra, walang lihim na hindi nabubunyag. Teleradyo is always at your service. Kaya naman, ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa amin to improve our programs on air and online. Para alam ni teacher yung strengths as well as the things in your mind na mas makatutulong sa mas effective na pagkatuto sa Teleradyo. Please take time to send your feedbacks via Teleradyo Mu, which you can access by scanning the QR code on the right or typing the URL provided here, bit.ly/3ORVAY9. One more, this time you follow. bit.ly/3ORVAY9. Kaya send your hashtag TBH o hashtag RT dito sa Teleradyo Mu, kung saan ang feedback mo, suggestions nyo ay mahalaga sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Makinig, manood na sa Teleradyo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Sa gitna ng mapanubok na panahon, magkahatid sa kakibat ay diskusyon. Sama-sama tayo, kahit magkalayo. Sa programang ito, tiyak ang pagkatuto. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo. Teleradyo, Teleradyo Marcelo.